God praise the Lord. Salamat sa Dios nga ning takna ato nasab nga mapadayon ang atong Bible study dinhi sa kahanginan. Mahinot ako higala nga kini pong atong tulumanon nahimong panalangin alang kanimo og sa imong tibuok nga panimalay. Inyong higalas mo kasapa, Andres Atob Jr., kauban nato dinhi si Attorney Lemuel nga magaysgot sa pulong sa Ginoo nga din kung namoy mga pangutana ipadangat ka nisto nga tulumanon. Text lang sa atong cell number sa smart nga 0918-54-84852 o sa atong globe number nga 0995-2130-76-4. Doon nagyod no, ang ato ang umabot nga Bible seminar din sa Kidapawan. Karon nagyong October 11, mo kalimutan na, October 11, diha sa may Buyaks, no? Dool sa Gaisano, Kidapawan. Alaw na sa punta, o magpanghatag ta mga basahon, magigsoon, Dr. Grace and Landmarkism, no? Then, atong mga listeners, Rinapitas Kidapawan, makilala sa Bansalan, sa Matalam, Sumlang sa Alyusan, sa Libungan og asa ang dapita maabot nining atong programa. You are very much welcome. Sige, atata sa pag-ampo. But before that, ato din pagtimbaya kang isong Mary Jane Paglinawan, no? Ni Brother Edgar nga diin sa ulog sumaran sa iyang adlaw natawahan karong adlaw. Happy birthday, Mary Jane, o ato pong pahibalo day magsuon karong gabi dili sa funeral service nila ni Brother Romel, no? Sa mama niya karong gabi, Brother Timmy, kalimot ha, Brother Timmy Ribal. Og mga adlaw, Brad Mel, ikaw siguro magwali, Brad Mel. Brother Romel kay si Brother John Ruben supposed to be siyang tayo mawali. Hangyo man siya nga sa Sabado na lang daw siya para makakuyo po daw si Jubel, no? It's coming Saturday. So, pwede ra ka, Brad Mel, karong ugma sa gabi, Wednesday, no? Then sa Webes, Brother Osting, lang gido. Pwede Brother Osting, ha? Then sa Fridays, balik itong hangion, nasabi si Brother Timmy Ribal ang may mahatag mensahe. So, Sabado ka ba dyan, no? Then ako sa Domingo sa gabi. Sige, at utas sa pag-ampo atong panugyan sa Ginoo ang tanang manggimaton karong adlaw. Ay mo kalimot ha, kini ato nga tulumanon day. Sponsor ning mao nga iglesia sa Davao ug salamat sa pipila ka mga individuals nga din nagapadala sa inyo nga tabang aron nga maka padayon ining ato nga buluhaton sa kahanginan, no? Salamat day ha kang Ma'am Nes din Hinapitas Jesus sa imong gipadala, ma'am, no? Para sa atong radio ministry. Salamat yung kain ini. O sa text po di ay ni Brother, salamat po, Brother Ronel Gonzaga. Wala ko ka-reply sa bird nila. Salamat din mong papadala sa imong tithes. There is a church or sa radio program ba ni? Radio program ni Brad Neil, no? Okay. Ato sa nga pagtimbaya again sa atong isuon Mary Jane karong adlaw ability sa birthday po sa mga naga-birthday karong sa mayaging mga adlaw bisa pa gani kang babes ka gahapon. Salamat kay babes nga naka habota din na samal, no, sa invitation sa pamilya nga dinyo. Okay, good morning day o kumusta day sa kang Christopher Kalipsan sa imong text, Brad Christopher. May muntag pastor, salamat sa Ginoo kay nagmalapuson ang panimbahon. Andres tanawalang ni, no, na ami mga bisita sa mong pagsimba. Si Mary Chris Regidor Dagaang uyang mga bata. Mo ba? Then nagmalapuson pod ang pagbisita sa New Bohol. Ilang Brother Romel nakaato day mo, Brad Christopher, mayo, no? Very good. Ang bautismo na to, Brad Ping, no? Ito nang padayon, baptism na to sa Dias Tanawalang, sa 4 sa October, no? Kay marag
mabalhin pa nato ning laing pizza, nagpuno-puno niya akong schedule. Pizza 4 sa Oktubre, ha. Then, karon pong sunod Sabado, hindi karon Sabado, 27, atong Thanksgiving and quarterly fellowship sa mission din sa Batumilong, General Santos City. Pastor Freddy, Pastor Baggy, Pastor Roger Relatores, Pastor Mayor Relatores, o Pastor Billy Manggobat, Pastor Torion, o sa daghang pa itong mga kaisuna, no? So, kita-kita ta dito sa Batumilong. Karong pizza 27 ning bulan sa Septembre. Okay, sige, ato ta sa pagampo atong panugyan sa Ginoo ang tanang gibuhaton karong adlaw. Ay kalimutan na ha atong schedule sa funeral services nga atong pagahimo dinhi sa New Bohol, no, tungos kamatayon si mother ni Brother Romel. Sige, mag-pray ta. Salamat, Lord, kay imo mga pulong, amo nasab nga mausahan this time, gali akong prayer nga, Lord, imo kining panalanginan. Even, Lord, sa matag gabi nga funeral services din sa may New Bohol, ila Brother Romel, muna mag-comfort ka sa mga pamilya, o gang imo mga pulong, Lord, maghatag kanilag kaligon sa yung panahon sa trial. Bless mo, no, Father, bisan pagani, isong Mary Jane, paglinawan nga nag-birthday karong adlaw, padangat siya ginustaghan pang mga katuigan. Bless mo mga pulong karon, even sa nila ni Bimboy Charis, ilang work, o kang Attorney Limbal. So, Father, among i-commit kanimo ang tanan, pasalamat pagpanugyan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. How great thou art. Sige, mag-aadto kita sa ato ang pamalandong o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato ang abrihan atong mga Biblia dira sa Proverbs chapter 18 verse 24. Ato nang paumanay na ta sa 2 chapters nga atong gi-meditate from chapter 17 karon 18 ug ato ning ipadayon sa verse chapter 23. Chapter 19. So for this time, atong meditation is Proverbs chapter 18 verse 24, the last verse in chapter 18. So akong basahon ingon diri, a man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Ato ang makitaan diri mga igsuon nga una ang friendship, ang panaghigalaay, it is not one-sided. Pasabot dili lang usa ka bahin o usa lang ka parte ang friendship. Ang tinuod nga igsuon, tinuod nga higala o amigo, one must also be a true friend. Itong ginapakita diri nga aron adunay tinuod nga higala, kinahanglan usab nga magpakita ang usa, ang pika side nga tinuod siya nga higala. Just like diri sa Bible, ang case ni David and Jonathan. Basta ako yung 1 Samuel, mo ang perfect example. Pakita sila sa matag usa na adara ang loyalty, ang pag-sacrifice, o labaw sa tanan ang gugma sa usag-usa. Now, makitaan po nato diri kaning word nga friends. Ingon diri sa verse, a man that hath friends, kaning plural word nga friends. Ato makitaan diri nga ang usa ka magtotoo, a believer is truly a man of friends. Ang magtotoo o ang usa ka tawo nga magtotoo tinuod nga gitawag nato daghan siya higala. Una, ang
first na friend niya is ang Ginoo. No, God is his friend. Mo nang tatong pagtuon diri na prove na because of the eternal love, ang election ug ang grasya nga gihatag sa Ginoo kanato. Mo nang unang friend niya ang Ginoo. Kaduha, si Ginoong Hesukristo. No, pinaagi sa mga number 1 ay ang pag-sacrifice sa cross, no, to die on our behalf. Instead nga kita mag-antos, mag-sacrifice, He died for us. Makitaan po diri nga ang isa sa mga friends sa ka magtuto is the Holy Spirit, kay mao ang mag-guide o mag-comfort. And ang even mga angels, no, ang mga angels nga mag-minister sa mga magtuto, consider na as friends, labaw na sa tanan. And finally, saints are, or kita nga buhi nga mga magtuto, we are called to be friends to one another. Kita maong maghigala sa mga higala sa usag-usa. Labaw na sa pag-encourage in time of sorrow or in time of happiness. Ang tinuod nga higala maoy magsaway o magbadlong, labi na if natay mali na nga nabuhat, badlongon ta sa ato ang igsuon dira sa iglesia. Dapat malipay ta because that is showing maturity both on our parts. No, parte sa nagbadlong kay nagaka-care siya sa imuha o nagaka-care siya sa tuwa o kita nga ibadlong. Kay kita nga gibadlong ma-acknowledge nato upon discernment nga ay naadyo di ko'y mali mo tong nabadlong ko. In other words, saints again are called to be friends to one another. And then there is a second phrase ingon diri, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Na adoy usa ka higala nga mas duol pa kaysa sa igsoon. And this refers to no other than our Lord Jesus Christ. Itong igsoon dira sa lawas nun nga bahin, may abandon us in time of trouble, or in times of trouble, our parents, our husband or wife. Pero ato makitaan diri, Jesus, itong balang Jesucristo, He remains faithful at all times. Dira sa Hebrews 13 verse 5, na iyahang promise, iyang saad, nga nagaingon, I will never leave thee, nor forsake thee. Munang iyahang His friendship, special iyang friendship kanato because it is sealed by His blood, and it is proven by His resurrection. Munang ato ang meditation this time, mga igsoon, naga-challenge kanato, naga-awhag sa tuwa nga dapat hatagan tugbili ang tinuod nga panaghigalaay, no, to value true friendships. Dili lang sa mga butang spiritual, but of course diri sa ato ang mga higala diri sa yuta, both earthly and heavenly. Sa tao, speaking of earthly friendship, let us invest in loyal and Christ-centered friendship. Mag-invest ta dira sa matinud-anon nga Christ-centered nga panaghigalaay. And with God as our true and genuine friend, let us remember that He is our greatest friend, closer than any brother, as what is said here in Proverbs 18 verse 24,
and He is our eternal companion. Someday, kung kuha na ta sa Ginoo, makauban na to ang atong Ginoong Jesucristo in eternity. Sige, mo ato ang meditation for this morning. So, for this time. So, next time, ato ning ipadayon ang Proverbs. Ang atong pag-meditate, mag-ato na ta sa Proverbs chapter 19. So, nauman na to ang chapter 17 and 18. No, dali ra kayo ang panahon. Sige, ato ang tunan ang doktrina sa grasya. Atong ipadayon ang ato ang pagtuon sa doktrina sa regeneration o pagkatao pag-usab. Atong nakitaan o atong natunan nga ang regeneration, mabuhat lang kini, pinaagi sa trabaho sa Ginoo. It can only be accomplished by God. Maunang kumuingon ang uban nga nasalay parte diha sa kaluwasan, dako na nga sayop ug sukuhay kana sa ginatudlo diri sa Biblia. So, nagatuon ta nga among others nga una ang regeneration kay buhat kani sa Ginoo alone. It is an act of God alone ug dili niya kailangan ang kooperasyon sa tao ato nang hinumduman. Ikaduha, ang regeneration isa kini ka misteryoso nga buhat sa Ginoo. Dili nato ni explain kung kanusa, kung asa magikan, or unsang pamaagi sa Ginoo. Ug ikatulo, ato makitaan nga ang regeneration buhat kini sa Ginoo nga maka-produce og repentance and faith. Kung ang Ginoo magtrabahon sa kasing-kasing, moabot ang panahon sa iyahang proper time nga pangayog pasaylo og musalig ang tao nga iyang gi-regenerate. So ato nang gi-expound pinaagi sa case ni Lydia og sa case pod ni Apostle Paul or si Saul of Tarsus. Now, ato ning ipadayon another verse showing na ang regeneration, it is an act of God that produces repentance and faith. There is a 2 Timothy chapter 2 verse 25. Ingon diri, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. 2 Timothy chapter 2 verse 25. Ato ang makitaan diri nga si Paul iyang or nagtudlo siya kang Timothy nga unsaon pag deal o unsaon pag atubang sa mga tao nga mo resist or mo oppose sa kamatuoran. No, instead of kanang responding harshly, pinasuko nga tubag, ang instruction rin ni Paul to correct them with meekness. No nga, tubagon sila uban sa kalumo ng gentleness. Ngano man, anong inaani man ng instruction ni Paul kay Timothy? Kaysa katapusan mo igsuon ang paginulsol or ang repentance, dili kini bunga sa usa ka magwawali. Ato ang hinumduman that repentance is not produced by the preacher's power. Unsa ka kusog, ka powerful magwali ang usa ka pastor o magwawali.
but by God's gift. No, ang repentance, again, is only a gift of God. So, maunang ang pagstorya, ang pagbadlong, no, pinaagi sa ingon diri sa Bible, no, kuan lang kanang pinalumo o pinahinay. Bisan again, bisag unsa pa ka kusog mo wali ang pastor, kung walay trabaho sa kasing-kasing sa tao, di jud na magrepent. Mao nang atong mabantayan diri kaning phrase sa atong gibasa, if God per adventure will give them repentance. Kani nagapasabot nga ang repentance, it is not guaranteed, no, dili kini sure kung ato ang basihan lang is ang tawhanong instruction. In other words, kung ang basihan lang nato ang pastor nga magwali, base lang jud diha, o kinsa ang mag-preach, dili pa sure ang repentance. Kay ang role sa usa ka preacher is merely to teach, pero ang resulta, ang trabaho sa sulod, sa kasing-kasing sa usa ka nagapaminaw, nagadepende na entirely sa sovereign grace of God. Mo nang ang repentance maigsuon diri nga konteksto is repentance from error. No? There a change of mind mahitungod sa mga mali nga pagtulunan. And when one repents, he will acknowledge the truth or God's truth. So, atong makitaan diri nga una, ang repentance, it is a gift, gasa kini, just like, just with sin, susama sa sala, nga ang tao dili maka-escape sa iyahang sala, pinaagi sa iyahang kaugalingong kusog, dili siya makabuhi niini. Maunang kailangan na ang working sa Ginoo. Ang Ginoo maoy mo abri sa una-una o kasing-kasing. Ug atong makitaan po diri nga ang repentance, it leads to truth. Nga kung ang Ginoo mo hatag na sa repentance, ang usa ka makasasala, dili lang siya mo pahawa o mo palayo sa mga error, but he will also and definitely embrace the truth in Christ. Ang mga kamatuoran ni Ginoong Hesukristo. Tumakitaan rin nga regeneration again, bunga kini og paghinulsol og pagtuo. And finally, we must remember nga ang mga ministro, ang mga pastor, ang mga preachers, we are all merely instruments. Pero ang gahom na adjud diha sa Ginoo o sa iyahara. Sige, ato ning ipadayon sa sunod nga higayon, wala na kitay oras. Before ko magtapos, kung di ka pa sure sa imong salvation, ang Biblia nag-iingon, pagkinulsol o pagtuo kang Ginoong Hesukristo as your Lord and personal Savior. Kini si Attorney Lemuel Atop with Pastor Andres Atop Jr. magaingon, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Si Paigsoon, ato nasab nga ipadayon ang paghisgot pagtuon sa kinabuhi sa tuang Ginoong Hesukristo. Sintro tadi Paigsoon sa life ni Christ. Apan sa di pa di na ato di ay short meditation for today, you know? And that will be taken from the book of Proverbs, chapter 27, and then verse 5. Proverbio 27, versikulo 5. Nga matod pa din ni Solomon. Kanayon siya. Open rebuke is better than
secret love. Ang dayag nga pagbadlong mas labi pang maayo kaysa gugma nga natago. Anong i-emphasize kinini Solomon Maigsoon nga mas maayo pa daw ang pagbadlong kaysa gugma lagi pero wa man pod makahungaw. Kada tungod kay kining pagbadlong Maigsoon, no? Makorektas kung siyempre kung yung ito pagbadlong nasayop gyud kay gibadlong man. Kaya ang badlongon Maigsoon ang insakto, ang tama, di ba? So, ang sayop mo ay ang badlongon aron nga katong naghimo nini dili mapunta nga tos kadaot. Kung bitaw na ang Biblia Maigsoon napuno sa daghan kayong pagbadlong. Pagmaymay, no, kanabang mga pasidaan. Karon kung di taminaw sa pagbadlong, sure good kayo ang mga dili mayong resulta. Tanawan ng mga anak nga di magpabadlong. Mga anak bitaw, badlongon, masuko. Tanawa sa unahan anak na mga dili mayong hitabo. Munang ang Biblia, gaingon dito sa Efeso 6:1 at sunang mga bersikulo, nga ang mga anak dapat mutahod sa iyang maginikanan, maminaw yung pagbadlong. Kay maorbe yun na'y sekreto nga ang kinabuhi sa mga kabataan, sa mga anak mutaas. No? Sige niya, children, obey your parents in the Lord. Mutuman yun. Niya, sa pagtuman, kay kung di mutuman, mabadlungan man. So, Maigsoon, I hope makining ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo matag adlaw nitong programa. Niya sa ato sa inyong pagsimba, makapaminaw mo mga pagbadlong gikan sa pulong sa Ginoo, ginamit ang mga magtutudlo, mga pastor, ato ginang patalinghugan. Dito masuko, no? Ipasa akong amigo nga pastor, pero namatay na po ito. Yun niya, kung tinuod ganong masuko man. Kung di po tinuod ganong masuko man po, wag itay lutsanan. So, Maigsoon mahinaot ko nung kining pagbadlong sa pulong sa Ginoo nato, kay makaayo man eh. Kasi, na-remember na ko itong giingon ni David, kadali lang Maigsoon ha. There is Psalm 119, nasa ingon niya sa verse 71. Salmo 119, versikulo 71, ingon niya, "It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes." Maayo gyud kanako nga ako misinati nining maong mga pagsulay, mga kasakitan, aron makakaton ako sa imong mga kabalauran. So, naka-learn si David, kung si David nga suwatan niya, naka-learn siya sa iyang mga sayop, no? Mga pagsulay, naka-learn siya sa pulong sa Ginoo. Pero niyagi palagi siya mga pagbunal, sama niya itong kasala siya kang Batsiba. Kita mo isun, kung mahimo lang, di na angay tang muagi ang mga pagkastigo. Ato lang yung paminawan kung sa instructions sa Biblia, aron nila tang muagi ang maong mga chastisement sa Ginoo. So, kini, tama, gining, Proverbs 27 verse 5, nga, open rebuke is better than secret love. Ginoo baga panalangin ng nining iyang mga pulong nga atong napamalandungan ning gutlua. Sige, Maigsoon, natutas ato ang nasugdan, no? Actually, dugay naman tang study ani kining kinabuhi sa tong Ginoong Hesukristo. Nga din nagkisikuta din sa daang tugon mahitungod sa propesiya kang Ginoong Hesukristo. Actually, Maigsoon, no? Before tamo balik sa Isaiah 53. Daghang kayo mga prophecies sa kang Ginoong Hesukristo, mga propesiya ba, mga panagan, mahitungod sa gihimo sa tong Ginoong Hesukristo. Just like, for example, kanang gihimo diya sa Genesis chapter 3, verse 15.
Pagkabantay mo ng bersikulo, ha? Hinesis, ha? Hinesis, mo ni ang katong sa dihang nakasala bitaw ang atong unang ginikanan. Gipunaw sa Ginoo din ang iyang mga silot. Pagkasala, yun na rin, ba? Ano sa takadali, mag-isa sa Genesis chapter 3, kaya tagaan ko emphasis kining mahitungod kang Christ sa verse 15, Genesis 3. Sa dihang nakasala itong unang maginikanan, sugihin mo sa Ginoo mga pronouncement, mga curses, mga kanabang resulta sa nahimong sala, mga silot. Just like for example, sa una nga to sa bitin, no? Bitin, pagadugmokon ang iyang ulo. Literally, literally, ang bitaw, kita tagbitin magsoon, sibat man na. Samtang tao pun palayo gikas bitin kay hadlok pakan. Ang bitin po hadlok pun palayo pun sa tao. Pero magkaapiki mupaak gana. So mag-away, no? So may pagpatay sa bitin. Puspusan mo ng ikog. Hindi gyud ulog gyud. Og mo ningon diha sa verse 15, tanawa ra gud, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and their seed. It shall bruise thy head. Although literal, kini po may son, papisya po ning pagtamakan sa Ginoo ang ulo ng Satanas pag-abot sa panahon. Pero literally, kini nag-isgot po sa bitin nga patyon ang bitin pinagiso. And thou shalt bruise his heel. Si Satanas po, maigsoon, magsamad sa tikod sa itong Ginoo, ug gihimo na, itabo ka na dito sa ibabaw sa cross. Kini, ingon pa din kining sa verse 15, maigsoon. Ibutang ko ang panag-away tali nimo, og sa babae, og tali sa imuhang kaliwat o sa iyang kaliwat. Kanang ingon din nga thou shalt bruise his heel. Nag-refer ka na maigsoon kang Christ. No? Nga si Ginoo sa Kristo, mabot ang panahon nga siya pagapatyon. Nga naman na pastor, tungod kay ang bugtong paging ang tao, mabalik na ito sa Ginoo, pinagilan ka Christ. Nga di man pwede galang mapasaylo atong mga sala. Mapasaylo ang sala sa katawhan si Ginoo nga pasudlon siya sa langit ang tao makasala. Nga dili mapasaylo iyang kalapasan. Nga may laing makapapa sa sala sa tao. Dili ang iyang paningkamot, dili ang bisan usang ang paagi, kung dili pinaagi magyugdugo. Dili man ang Biblia maigsoon gatudlo nga ang maka-cleanse sa sala sa tao walay lain. Gisulti ka na dito sa Book of Hebrews chapter 9. Ato ning karon ginakot ning mga verse, di ba? Hebrehanon 9:22. Sa tuingon diha ni Apostle Paul. Let's see that verse for a while, Hebrews chapter 9 and then verse 22. Matur pa ni Paul din and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Wala dahi pagpaula sa dugo, walay mahimong kapasayloan sa sala. Muna nga, diri pa lang maisuon, dito pa lang sa pagkasala sa atong unang maginikanan, gipropesya na kining mahitabo o buhaton sa atong Ginoo Kristo. Nipadayon ka sa atong sa Genesis chapter 3, verse 15, no? Hantod sa nahanong versikulo, siya rin si iba tungkol sa ilang kahubo. Sinina sila, gabistis sila sa dahon sa higera, panit sa kahoy nga higera. Pero kay malaos man lagi, himo na po. Mauna nga kana, nagpicture maigsoon nga, dili gyud pinaagi sa atong good works, atong paningkamot, matabunan ang ato ang pagkamakasala. Kundili, naagyoy somebody, naagyoy
mo tubos sa ato ang dapit. O kana, walay lain si Ginoong Jesucristo. Muna sa Genesis chapter 3, and then verse 21, ingon din unto Adam also unto his wife did the Lord make coats of skins and clothe them. Ang Diyos maigsoon, kay di man lagi dawaton sa Ginoo tong gisinina ni Adan og ni Eva aron matabunan sila sa ilang kahubo tungod sa ilang kalapasan. Ang Dios mo sinina kanilang panit sa mananap. Ang Ginoo gyud unya o sige buhat sa Ginoo, nagpatay ang Dios og mananap aron ang panit ni ini mo ibisti ni Adan og ni Eva matabunan sila sa ilang kahubo. Maigsoon that pictures naghulagway kana nga si Kristo Jesus pinagi siyang gihimo dito sa cross, ang iyang pagkamatarong mo'y isulob, mo'y ibutang dinha sa iyang mga chosen aron nga dawaton samahan. Kini itong pag-ampo, kini itong pagpangalagad. Gidawat no dawaton ni sa langit ng man tungod sa gihimo ni Kristo Jesus. Mabito na nga alang na to ang tanan mao si Ginoong Jesucristo. Kaya kung wala pa ang Ginoo mo sakripisyo, wala pa siya mutugyan siyang kinabuhi, wala yung mahimong kapasailuan sa sala. Huwag mo nang gasta dita din sa Isaiah 53 sa pangutana po nga alang kang kinsa si Kristo, mitugyan siyang kinabuhi. Okay? So, magsun introduction na sa ito ang kining nganong si Christ, no? Gipropisya ng daan kana tungod sa kapasayloan sa sala siya katawan. Now, na-mention ako, by the way, no, pati daghan ng mga pagpamatuod sa Biblia may tawag kang Christ. No, sa daang tugon palang daan maigsoon, no? Sumbara 300 ka mga propesya about the Lord Jesus Christ. Ug usan ini kining mauning Isaiah 53. Sige, adota, ha? Buti oras, taas pa. May sondreta sa Isaiah, balik na to atong gitunan kagahapon. Isaiah chapter 53. No? Unya, sa verse 1, gihatag kini ni propetang Isaiah ang maong pangutana. Yung ibalikan na ko kadali, ingon din who hath believed our report? Kaysa may mutuo sa among igaasoy nga balita. Actually, may iso na kung dili lang po grace sa Ginoo, ang tao di man mutuo ni mga butang espiritual. Kana tungod na sa atong depravity, tungod sa atong pagkamakasala. Di ita mutuo. Ito lang, may son sagad sa mga tao, di good ganahag Bible, di ganahag Biblia, higalang. Ano man na, Pastor? Bingo man, ayaw na, di man tana, di man ta masapi na, mo gina sa tao. Mo gina gusto sa, mo gina sagad nga majority sa mga tao, di ganahan sa pulong sa Ginoo. Kay alang niya, alang sa tao, sa ingon sa unang Korinto kapitulo 1, 18, foolishness lamang kini. For the preaching of the cross is to them that perish. O sa daw, binuang lamang. Unang Korinto 2:14, o sa ingon di po din na, apan ang taong kalibutanon, ang taong unsaved, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Di daw si magadawat sa mga butang na iya sa Ginoo, kay kini alang niya unsa daw, binuang lamang. Apan nganong nahimo maning alang nato nga mga magtuto nga so precious ang pulong sa Dios. Kana tungod kay ang Ginoo maigsoon nagdala kanato diha sa pagsalig kang Kristo Jesus nga manluluwas. Sinatin natong salvation o tungod diha na gibuhit ta niya spiritually. Gibuhit niya spiritually o resulta kanabang ganahan ta sa mga butang espiritual. Pero ako di mo kumahibulong kompleta na imbitaron na ko panalitan. Yun nga, mag-Bible study ta. May yun nga,
Kung ko pastor, busy pa ko, ana. Normal yun na. Kaya ano yun ako normal. Kaya ako nakasinati man po ko, ana. Itong panahon maigsoon nga, kana bang patay panimot spiritually, di ganas Bible, kay kada basa sa Biblia, maigo mahinuon ta. Siyempre, kuhay kayo ang inatudlo sa Biblia sa atong kinabuhi, patay min atong kinabuhi, dili, masukwahi ba sa unsa kitudlo sa Biblia, so palayo ta, gikas pulong sa Ginoo. Manang giyon niya sa John chapter 3, kabantay mo din, magsoon, Juan kapitulo 3, nga ang tao ba, rather si Christ mani sa kalibutan apan ang mga tao dili ganahan kang Kristo, sanglit ang ilang mga buhat, daotan man. Mani, basahan sa ako dali, then magsoon, ato nila yung tapuson, mato pa sa John chapter 3, and then verse 19. Yun din and this is the condemnation that the light is come into the world. And men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ang tao di may gugmas hayag tungod kay dautan man ilang mga buhat. Magsalo tuloy pa dayon, ugma, gidrega pa ta sa Isaiah 53. Now, higan ako pagkamasay, by me say again, repent of your sins, and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Unta ang ginumahimot, magpanalangin sa atong gibuhaton karong adlaw. Hantulog sa samang takna o sa samang stasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon ang Diyos, magapanalangin, kanatong tanan, daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, once again, ini nga kabuntagon. Ato na sab na paminawan ang mga bulawanong mensahe. Pinaagi diha sa ihang alagad, Pastor Andres Atop Jr., pinagi sa mga pulong sa Dios nalati diha sa balaang kasulatan. So, tama gyud kayo mga kaigsunan ang maong pagtulunan, no? Lately sa portion ni Pastor nagahisgot kung ang tao magakinabuhi sukwahi sa kasulatan, ang iyang mga practices, ang iyang mga ginabuhat al kontras kasulatan. Every time nga maminaw siya sa pulong sa Ginoo, maigo siya tungod kay sayop man. Tinuod yun na kay ang Biblia nagasulti manggod sa kamatarong, katulid, kaligdong sa kinabuhi. Kung ang tao nagkinabuhi din supak, niya makorek sa Biblia, so mao na, no, iyang bation. So naiuban po di maminaw tungod kay iyang paminaw, ginaigo siya, no? Actually ang Biblia nagasulti lang na siya sa kamaturan kay nganuman una ang mga kinabuhi nga nahisulat din sa tao dili usa ka istorya lamang kundi tinud-anay gyud nga tao, dunay mga pagbati, mga kasaypanan, gisulti gyud diha. So kita nagakinabuhi nga dili uyon sa kasulatan, mao gina, no, makorek gyud ta. So kung sakit man, agwantahon kay normal man na, basta ayuhon ta sa tuang mga balatian, sakit-sakit man gyud na, no, sa mabitos mga doktor, ay dapat medisina ana lang ang iyang kalintulad ba og sa Tagalog pa. So na daghang nahiadto sa presuhan tungod kay wa masayod sa pulong sa Biblia. May mga tsansa nga makadungog sa pulong sa Ginoo, di pud ganahan kay mao lagi na, no? Paminaw nila nangwarta ang nagwali, unsa ba, unsa pa ban niya. Actually di po na nato ikader kay naamo po mga magwawali kunuhay nga ginamit ang pulong sa Ginoo nga diin mo na, no, ang ilang mga hidden agenda or purpose mao lamang ang pagpangwarta. So di po nato na ikadehar, no, kay ban gani nga dato manay kuyaw sa mga extra biblical teachings, magtudlo gula na sa Biblia, kaya ang siguro ang impuntarya ang mga bulsas mga naminaw manay pait diha. So di po nato kapugos kay mao ila.
Sila na manubag anak sa Ginoo mga kaigsunan. So far as the truth is concerned, mao na sakit-sakit gyud ana gyud na siya normal. Aron ta matarong mga kaigsunan mo na purpose diya sa Biblia. Og salamat sa Ginoo nga ang iyahang kaluoy ug grasya mihatag og direksyon sa tong kasing-kasing sa paghigugma sa iyang mga pulong. Pinagis pagpaminaw, pinagis sa mga personal Bible study niini. Okay mga kaigsunan, before ta magtapos nito ang programa karon, i-shout out nako ang tanang naminaw sa tuang programa ini nga kabuntagon. Ug nakasulod diri sa tuang live nga naminaw. Ako ang pagtimbaya diya kang Brother Christopher Tanduyan, Kalipsan diya sa Barangay Tanwalang, Sulok, Davao del Sur. Good morning, Brother Christopher. Malipayong pagpaminaw diya uban si mga kapikas, si Sister Jennifer Gamot Daging Kalipsan. Kumusta ko kay Papa nimo? Ako punto siyang panon Brad Tupper. Akong kontakon siya kay katong among sabot. O depende ra pod niya og lugar kay siya. Og dinhi kay Sister Nancy Atanoso nga naminaw sab sa tuang programa karon. Sister, good morning nimo diha. Shout out sab nako si Brother Dante Losada. Nagpadangat usab siyang mensahe matud pa. Mayong buntag Pastor, watching your program. God bless. Okay. Brother Dante Losada, good morning ug salamat sa imong mensahe. Dinhi kay Brother Bernaldo Pisanya sa Bislig City ni. Si Brother Bernaldo, nagapaminaw. Good morning ni mo diha, Brother Bernaldo. Payo sa nga pagpaminaw. Brother Christopher Tanduyan, Kalipsan, iyahang mensahe ipadangat sa matag-usan nato. Amen, Pastor. Psalms 119, 105. Huwag ako malimot aning bersikulo ha. Nagahisgot ni about sa pulong sa Diyos nga mao'y suga. Lamdag diha sa atong alagianan. Tama yun. Okay. Kinigong atong kinabuhi. Kung ato aning padumalahan ni bisan kinsa, madalag yun ni. Pero kung ang atong kinabuhi, atong ipanugyan diha sa Ginoo, ato isalig diya sa Ginoo, drive sab ni sa Ginoo tong kinabuhi. Mabito na nakanindot no sa Dios nga tong gilagaran kay dili kita ang gagunit, dili siya ang gagunit nato. Mo na nakalahi. Lahi ang grasya ug ang kaluoy sa Ginoo. Siya gyud mo hatag og kasiguruhan nganhi kanato. Siya mo gunit, di ba? Just like in the book of John, chapter 10, verse 28. Naata sa kamot sa Diyos, siya ang nagagunit nato. Anong kinahanglan man siya para secured ta, natay fully assurance diha sa kasiguruhan nato sa kaluwasan and everything pertaining to the heavenly, no? Nga mga blessings, just like isa diha ang kaluwasan. No? So mo na, kay kung mahitabo manggod ang tao may mugunit sa Dios o mugunit sa Ginoo willfully, na tendency ang tao kapuyon, laylayon, mamuhi. No? So mo nang mawa na po diha sa presensya sa Ginoo. So ang programa sa Ginoo is diliin ana. Siya ang naghatag og kaluwasan, siya ang nangitag pamaagi, siya tanan. So siya sab ang maghatag kanato kasiguruhan. Siya tanan, wala igyoy ato dia. So inana ang kaluoy sa Ginoo mga kaigsunan. Okay, dinis kay Ma'am Milagros Kilapio. Ma'am Milagros, good morning. Malipayong pagpaminaw sa nimo diha uban sa imong kapikas. Brother Tony Kilapio sa Davao City. Ma'am Milagros, okay, good morning mo ma'am ha. Okay, shout out sa dinhi kay Sister Linilin Mateo. Nagkabisita sab sa tuang programa. Okay, dinhi kay Sister Dawa Elise or Elise nga nakabisita sab sa tuang programa karong kabuntagon.
lipayong pagpaminaw sa matag usa. Okay, so far salamat sa Ginoo sa iyang mga kaluoy nga ni kanato. And again, di ta malimot sa pagpanugyan sa tong kinabuhi nining adlaw, September 16, ngadto sa gamahanang kamot sa ato ang Ginoo. Kay siya gyud labaw nga naga amping sa ato ang kinabuhi. So asa man nato ni ipanugyan kun dili ngadto sa tao or sa Dios nga naga-amping sa tong kinabuhi. Sa may pamatuod niya na mga kaigsunan nga na siya naga-amping sa tong kinabuhi. Tungod kay siya naghatag kanato kaluoy, no? Concern siya nga ni kanato. So diyan nato ipanugyan nato ang gimbuhaton, plano, mga transaksyon, itong mga pamatigayon nining adlaw, pagpanarbaho, biyahe, ug uban pa. Wala na mulabaw pa diya sa mga pag-amping sa Ginoo. Okay, salamat sa Dios sa iyang kaluoy nga ni kanato. O mga kaigsunan, hangtod sa sunod nga higayon o panahon, ato na sa mga usahan sa pagpaminaw ang pulong sa Dios. To God be the glory ug maayong buntag sa matag usa kanato again.